poetic justice. Ito ay isa sa nagiging popular word or phrases sa ating panahon, and it means a lot. In fact, ang poetic justice ay isang concept na usually binabanggit ng mga tao na almost parang sinasabing sa wakas nangyari ang paghihiganti ng Panginoon o nangyari ang nararapat sa Kanya. Ang pinaka-concept nito actually ay hindi lamang sa paghihiganti, kundi napakaganda because ang poetic justice was used first sa history noong 1678. Unang ginamit ito ng isang drama critic na si Thomas Rhymer. Kinoin niya yung phrase na poetic justice para ipakita that in the end, good will triumph over evil para mag-inspire ng proper behavior sa present. Because we know na sa mga masasama, babalikan ka ng Diyos, or sa mga mabubuti, there will be reward. Well, alam natin, sa history at sa binabasa nating story, meron sa narrative na pinapakita ng mga paraan ng pagtatagumpay ng ating character na si Joseph. Pero ang isa sa hindi pa na-address ay papaano yung ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. For many, many years, more than 17 years or 22 years after ng 7 years ng pagkakaroon ng fruitful na pag-ani and then 2 years ng famine, magkakaroon ng reunion ang mga magkakapatid. At dito, gusto kong ipakita sa inyo that in the mind and in the providence of God, ang gusto nating makita kung ikaw ang magbabasa dito sa narrative na ito, sobrang dire-diretso ng narrative na pagdating sa chapter 42, hindi ka titigilan ng narrator hanggang hindi niya matapos yung conversations nila na matatapos most likely ng chapter 45 na magkakaroon ng revelation na si Joseph, ang kanilang kapatid, ay buhay pa. At sa mga makikita mong ito, ang hihintayin mo bilang isang ordinaryong tao na sanay na manood ng pelikula, nagbabasa ng mga libro, ng mga kwento, ang hahanapin mo yung poetic justice. But the narrative tells us it's not only poetic justice, but poetic grace. It is the grace that keeps on coming to these people na hindi karapat-dapat. Alam nyo, mga kapatid, ang totoo nito, hirap na hirap tayo at ako paano ko hahatiin itong narrative na ito. Gusto natin ng lectio continua at maraming beses bilang isang pastor na lagi nagpipreach every Sunday, may gusto kang i-point out at hindi siya napo-point out ng maayos kapag hinintay mo pa. So allow me to have some different strategy sa ating pagpangangaral sa Genesis ngayon. There was this subject na parang ini-introduce niya sa atin sa chapter 41, pero naka-intersperse siya hanggang sa chapter 50. At kung hintayin ko na hindi ko i-address ang topic na ito, baka mawalan yun ng force sa atin at masanay tayo. Gusto ko, medyo gulatin ko kayo dito sa magiging subject natin because I will try to use passages from Genesis 41 hanggang aabot ng chapter 50 because of one single thread and theme na very important kay Joseph kaysa yung narrative na parang gagawin natin siya na sunod-sunod. But gusto ko na take advantage yung simula sa chapter 41 pa lang verses 50 to 52. Kung maalala ninyo, the last time I preached in Genesis, hindi ko natapos yung passage na yon which talks about the bitter past nitong si Joseph sa chapter 41 to 50 to 52. At ang ating aim nun ay ipakita ano nga ba ang nagagawa at ginagawa ng Diyos sa mga ganitong mga pagkakataon sa kanyang mga alagad. Kapag nandun tayo sa land of failures, anong gagawin ng Diyos at kaya niyang gawin? Well, success. Maraming mga pagpapala. But I'd like you to focus on one thing, na isa sa
pinakamagandang magagawa at kayang gawin ng Diyos in a place of failure, in a place and situation and experiences na pwede mong sabihin na dark at very dark sa buhay mo. What is that blessing and what is that wonders and work of grace na pwedeng pinakamalaking blessing na ma-receive mo when you are being tested by God? Let me read the inspired, infallible Word of God. Sa Genesis 41 verses 50 to 52, hear the Word of God. Before the year of famine came, 2 sons were born to Joseph, Asenath, the daughter of Potiphera, priest of On. Before them, bore them to him, Joseph called the name of the firstborn Manasseh, for he said, God has made me forget all my hardship and all my father's house. Verse 52, the name of the second he called Ephraim, for God has made me fruitful in the land of my affliction. The last time na nag-preach ako dito, sinabi ko sa inyo, nire-remind na tayo ng narrator, inayahanda niya na tayo sa isang aspect ng section dito sa narrative ni Joseph na hindi pa natin ito napapansin at nakikita o naiisip. Ito yung poetic justice. Ano na nangyari for 17 years, yung ginawa ng mga kapatid niya sa kanya. Gusto tayo na i-prepare muna kung ano ang mangyayari. At dito sa chapter 42, babasahin natin yung verses 1 to 17. At doon sa chapter 42 verses 1 to 17, makikita natin yung preparation na gagawin ng Diyos sa mga taong ito para ma-awaken ang conscience nila sa kasalanang ginawa nila sa kapatid nila. So, ginawa ito ng Diyos para mapunta sila sa situation na matetest sila ni Joseph at si Joseph mismo, paglalaruan sila, gagawin niya ang gusto niya, but for the intention na ma-awaken yung consciences nila sa guilt na meron sila. Verses 1 to 17, after 2 whole years, when Jacob learned that there was grain for sale in Egypt, he said to his sons, why do you look at one another? And he said, behold, I have heard that there is grain for sale in Egypt. Go down and buy grain for us there, that we may live and not die. So 10 of Joseph's brothers went down to buy grain in Egypt, but Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with his brothers, for he feared that harm might happen to him. Thus the sons of Israel came to buy among the others who came, for the famine was in the land of Canaan. Now Joseph was governor over the land. He was the one who sold to all the people of the land. And Joseph's brothers came and bowed themselves before him with their faces to the ground. Joseph saw his brothers and recognized them, but he treated them like strangers and spoke roughly to them. Where do you come from? They said, from the land of Canaan to buy food. And Joseph recognized his brothers, but they did not recognize him. And Joseph remembered the dreams that he had dreamed of them. And he said to them, you are spies. You have come to see the nakedness of the land. They said to him, no, my lord, your servants have come to buy food. We are all sons of one man. We are honest men. Your servants have never been spies. He said to them, no, it is the nakedness of the land that you have come to see. And they said, we, your servants, are 12 brothers, the sons of one man in the land of Canaan, and behold, the youngest is this day with our father, and one is no more. But Joseph said to them, it is as I said to you, you are spies. By this you shall be tested. By the life of Pharaoh you shall not go from this place unless your youngest brother comes here. Send one of you, and let him bring your brother while you remain confined, that your words may be tested, whether there is truth in you, or else by the life of Pharaoh, surely you are spies. And he put them all together in custody for 3 days. Why don't we skip yung chapter 45 and then nagkaroon na sila ng confrontation, and by the way, sa chapter 42, meron akong nalagpasan dito, pero gusto kong kunin yung kanilang admission.
Let us go to chapter 45, verses 1 to 11. Then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried, "Make everyone go out from me." So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers and wept aloud, so that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard it. And Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still alive?" But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. So Joseph said to his brothers, "Come near to me, please." And they came near and said, "I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt. And now do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. For the famine has been in the land these 2 years, and there are yet 5 years in which there will be neither plowing nor harvest. And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and ruler over all the land of Egypt. Hurry and go up to my father and say to him, 'Thus says your son Joseph, God has made me lord of all Egypt. Come down to me, do not tarry. You shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near me, you and your children and your children's children, and your flocks and herds, and all that you have. There I will provide for you, for there are yet 5 years of famine to come, so that you and your household and all that you have do not come to poverty.'" And then in chapter 50, verses 19 to 20, another passage that tells us the same theme na sinimulan sa chapter 41, verses 50 to 52. Sabi dito sa verses 19 to 20, "But Joseph said to them, 'Do not fear, for am I in the place of God? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today.'" Well, here is the word of God. Mga kapatid, si Joseph, makikita natin sa chapter 41, ay pangangalanan niya ang kanyang mga anak na fruitful and forgetting. Siya ay naging fruitful in the land of failure, at ang gagawin pa ng Diyos sa kanya sa lugar na kung saan puro kamalasan na nangyari, he would be receiving one of the greatest gifts na bibigay ng Panginoon sa isang tao. And what is that? The ability to forget the bitter past and the pain that have caused by other people sa buhay natin. And that would be the story pagdating sa chapter 41 verses 1 to 17, or even sa buong chapter 41, makikita natin itong si 42, itong si Joseph ay magkakaroon ng confrontation. Siguro magtataka kayo bakit kailangan niyang gawin ito. Itong si Joseph, mula sa pagiging napaka-bitter ng nangyari sa kanya, yung treachery and evil na naranasan niya sa kanyang mga kapatid, yung pagiging slave niya kay Potiphar, pagiging victim and unjust accusation ng kanyang master's wife, yung pagiging innocent prisoner niya, and a forgotten friend doon sa butler na nakalimot sa kanya. Suddenly, ginawa siyang prime minister ng Panginoon. Dito makikita natin yung Panginoong Diyos, hindi siya pinabayaan, laging naroon ang Diyos kay Joseph. So, Joseph was not really the main character of the narrative. It is Yahweh na laging naroon. At di ba, nakita natin yung isang lesson na intindihan natin nung mga nakaraan, that despite many instances of failure, success is possible because it is a matter of God's promotion. Ang Panginoon, kaya niya tayong patagumpayin kasi ang promotion, hindi ito nagwo-work sa kamay lang ng tao, sa sipag at tiyaga lang. It is a matter of God's will. At ito yung nakita natin, that from chapter 41 to 51 to 52, pinangalan yung firstborn niya na Manasseh, "God has made me forget all my hardship, and God has made me fruitful in this land." Itong passage na ito is retelling us itong mga ingredients at yung mga blessings na binigay ng Panginoon sa kanya.
Well, one important theme sa mga binasa kong passages sa inyo addresses so genuinely the human side of Joseph and the human side of all of us here. It is one issue that squeezes our emotional tank and naturally brings tears to our eyes. It is for me ang greatest demonstration ng biyaya ng Diyos kay Joseph. More than his achievement doon sa kanyang mga dreams, sa kanyang pamilya. More than his achievements sa kay Potiphar. More than his achievements sa prison. More than his achievements as the Prime Minister of Egypt. You wanna know anong greatest blessing na na-receive ni Joseph dito sa Egypt? It is so essential na ang author natin is spent chapters to recount yung story that will beat dramatic movies na napapanood natin. It is the confrontation between Joseph and his brothers. Pag binasa mo ito, as I was reading nung isang araw, from chapter 42 hanggang 45, halos matapos na siya, hindi mo pwedeng itigil. Kailangan mong siyang makita na gano'n na si Joseph, pinlano niyang i-set up sila para lilitaw kung ang consciences nila, sila ba yung mga mamamatay tao na wala ng pakundangan, pero nung narinig niya na nagko-converse sila na ito ay pagbabalik ng Diyos sa atin because narinig natin yung paghingi ng tulong ng ating kapatid, hindi natin siya pinakinggan. Doon nagsisimulang madurog ang puso ni Joseph na nare-realize niya, these brothers ay nandun pa rin ang consciences nila at ang kailangan lang ay ma-awaken. Nagkaroon sila ng ganong conversation after 22 long years because 7 years have passed already dito sa drought and there was this 18 years na lumipas na mula nung sila ay umalis or less than 22 years or less than 20 years. So, ang pinapakita dito, itong confrontation between Joseph and his brothers, paano ba hinandle ni Joseph yung kanyang bitter past with the very people that have done so much hurt and pain to him? Ano ang isang pagpapala? Ang pagpapala ba dito, makikita lang natin ay ang kapangyarihan na meron siya sa Egypt? No, this is not yet the best blessing that he would receive. The best blessing and the wonders of grace that God is going to give to this man is not riches, it's not power. But you know what? It is the ability to forgive those people who hurt him. And that is the message that I'd like to share to you. To forgive others for the pain that they have caused you is one of the most beautiful wonders and humbling fruits of dark providence. To forgive others for the pain they caused you is one of the sweetest and humbling fruits of dark providence. Sa panahon natin, madalang nang maisip ng marami ngayon ang ganitong uri ng riches o ng kayamanan ng biyaya ng Diyos. Pag pinag-usapan ng biyaya ng Diyos, ang iniisip natin, tagumpay, kapag tayo ay yumaman, kapag mahirap ang pinanggalingan natin, kapag tayo ay nag-survive o kaya naman ay nabawi ang kayamanang nawala sa atin. We think of blessings in terms of material and temporal matters. Pero ilan kaya sa atin ang magtuturing na ang kakayahang magpatawad sa kabila ng kalupitan ng iba ang isa sa pinaka-pwedeng magandang mangyari sa isang mundong katulad ng Ehipto na masasabi mong malaimpyerno. Ito ang ipinapakita ng buhay ni Joseph kasama sa kanya-kanya nating kwento, no? Yung pagdurusa ng mga taong naging dahilan ng mga ito. Isa ito sa mga hindi hayaan ng Diyos na hindi masettle. Magkakaroon ng reckoning, ng poetic justice. But it's not only justice that will be met, it is also poetic grace. Sa chapter 42, magkakaroon ng confrontation sa mga kapatid ni Joseph
at siya mismo, hindi siya makikilala because he was so Egyptianized. Pero siya, kilala niya ang mga kapatid niya, 12, at agad na alala yung panaginip nung sila ay nag-bow down sa kanila. At nung biglang nalaman niya na may mga kapatid pa siya, o si Benjamin ay buhay pa, alam niyo si Jacob, hindi niya pinagkatiwalang ibigay si Benjamin sa kanya, baka mangyari uli yung nangyari kay Joseph. Pero nung nalaman niya, gumawa siya ng paraan. Naiwan si Simeon. At doon si Simeon, pinauwi ang mga ito. At nung pinauwi sila, yung mga sack nila ay may mga, yung perang pinambayad nila at naroon pa. At doon, nagkaroon sila ng pagtatanto. Di na sana sila babalik, pero sa chapter 43, nagkaroon ng conversation between Jacob and his family. Kung kailangan makabalik sila, kailangan dalhin si Benjamin. Ayaw ng tatay, pero nung nawalan sila ng pagkain, no choice. Binalik na si Benjamin, dinala kay Joseph, at doon sa chapter 43 na yon, si Benjamin mismo ay kaharap nitong si Joseph. Iba na ang nangyayari sa damdamin ni Joseph. Pero nung sila'y pinaalis, ang nangyari si Benjamin, nandoon sa kanya yung pinaka-cup na kailangan ni Joseph. At doon sa chapter 43, makikita natin yung kanilang realization na ang Diyos binalikan sila. At simula na lumalambot ang puso ni Joseph, by that chapter 44, hindi na malaman ni Joseph ang kanyang gagawin because by this time, ibibigay mismo ni Judah ang kanyang sarili para sa kanyang kapatid. At hindi maipaliwanag ni Joseph to dahil ang alam niya, itong si Judah at ang kanyang mga kapatid, binigay siya para sa ibang tao, but now, ang kanyang mga kapatid ay willing mamatay para sa kanilang kapatid. And then of course, sa chapter 45, nung pinaalis na ang mga tao, doon nagkaroon ng forgiveness ang mga taong ito. Well, mga kapatid, napakaganda ng itinuturo nitong passages na ito, ang theme na binibigay niya sa atin na kay Joseph merong pagpapatawad at ang pagpapatawad na ito ang isa sa pinakamayaman na biyaya ng Diyos sa buhay ng tao. Ito ang hindi dapat natin na kailanman makalimutan. Now, paano nagawa ni Joseph na patawarin ng kanyang mga kapatid sa kanilang betrayal or treacherous sin? May dalawa tayong principles na titingnan dito. Sa una, confronting and forgetting the offenses of others. And then, ikalawa, recognizing and embracing the outworking of God. So, dalawa yan. First, confronting and forgetting the offenses of others. Sa verses 50 to 52 ng chapter 41, makikita natin dyan yung binasa natin na si Manasseh, forgetting, and then si Ephraim, fruitful. And then sa chapter 45, verses 1 to 4, ito yung sinasabi ng Bible, then Joseph could not control himself before all those who stood by him. He cried, "Make everyone go out from me." So no one stayed with him when Joseph made himself known to his brothers, and he wept aloud, so that the Egyptians heard it, and the household of Pharaoh heard it. And Joseph said to his brothers, "I am Joseph, is my father still alive?" But his brothers could not answer him, for they were dismayed at his presence. Tingnan niyo sabi ni Joseph sa verse 4, "Come near to me, please." And they came near, and he said to him, "I am your brother Joseph, whom you sold into Egypt." And then sa chapter 50, verses 20, sabi niya, "You did evil unto me, but God meant it for good." No, so when Joseph could not control anymore his emotions, ni-reveal niya sa kanila kung sino siya, at hindi lang yung kung sino siya ang ni-reveal niya. Ang ni-reveal din ni Joseph ay ang kasalanan nila. And I think this is something na kailangan natin mag-pause at tingnan. Kung nung kay Manasseh, naging reminder that he was beginning to forget everything, nagsisimula ng kumilos ang Panginoon sa kanyang puso and forgetting his father's house after 18 long years of being alone and away from his family because of the evil that was done by his brothers. Maunawaan natin siya. Kakayanin na niya mag-let go. Pero ang mga passages na ito,
nakita rin mismo ni Joseph ang pagbabago sa kanyang mga kapatid. Well, nagulat sigurado ang mga magkakapatid. Yung pag-iyak ng malakas ng isang pinuno, nakakatakot yun. Pwedeng ang ibig sabihin nun, mamatay ka. Sa sobrang lakas ng kanilang pag-iyak ni Joseph, rinig ito maging ng iba at yung sambahayan ni Pharaoh. Nakakapanginig ang tagpong ito. Ngunit ito pala yung pinakasimula ng pinakamalaking revelation ng kanilang buhay. There was never a hint na buhay pa si Joseph after 22 long years. Pansinin niyo yung sinabi ni Joseph, no? Na patatawarin na sila, pero ang ginawa ni Joseph, binanggit niya kung ano yung ginawa sa kanya ng mga kapatid niya. Matapos ang 22 years, binanggit niya yung totoong ginawa nila sa verse 4. I am Joseph, whom you sold to Egypt. Nung inihayag niya kung sino siya, syempre patatawarin, pero binanggit pa rin niya kung ano yung kasalanan nila. This is something na kailangan natin mag-pause and to take some lessons. Makikita natin yung unang hakbang dito ng forgiveness, yung pagharap at pagtanggap on what really happened. There was no gaslighting, there was no denial, there was no downplaying. Binanggit kung ano yung kasalanan nila at hindi tutulad ginagawa ng mga ibang tao na ayaw ipaalala yung nakaraan, ang sinasabi, nag-uungkat tayo, pero there is no forgiveness truly kung hindi haharapin ang tunay na offense. And that is the point here, pointing out and confronting those people is the proper way of addressing the serious sins of others, not sugarcoating or downplaying them. Ito yung makikita natin na tinuturo ni Joseph sa atin, na kailangan mong i-point out yung kasalanan at i-confront mo yung tao sa kanilang ginawa. Well, let me just clarify, no, yung serious sins, kailangan ma-address yan because there are numerous types of offenses at kailangan ma-cover palagi yan ng pag-ibig. There are some offenses na kailangan ng forbearance because love covers a multitude of sin. We cannot censure every offense na kinukumit ng mga ibang tao. Hindi mo laging pwedeng konti lang, na hindi ka lang mapansin o kaya hindi ka nasagi ka lang, lagi i-bring up mo yon. Those things na kailangan pagpasensyahan. Dito, hindi tinago ni Joseph yung tunay na ginawa ng kanyang mga kapatid. Sinabi niya, I am Joseph. I am the one whom you sold to Egypt. Hindi niya sinabi, well, forget about it. Hindi nyo naman kasalanan yun. Baka biktima lang kayo ng inggit sa akin. Napakalayo nito sa modern psychology na pilit na parang ang kasalanan ay ang environment. Dahil nagkaroon ka ng bad childhood, nagkaroon ka ng mga ganitong kasamahan, o yung magulang mo hindi ka pinalaki ng ganito. At yan ang nangyayari sa atin. At kapag ganito ang tinatangkilik nating kaisipan, there is no real forgiveness. Because there is no real pointing of sin. When there is sin, there should be dealing of it and there should be forgiveness. At kaya naman madalas walang tunay na reconciliation kasi puro kaplastikan. O kaya naman pinapababaw. Ang magandang gawin kapag nagkakaroon ng mga ganitong pangyayari is there is really a straightforward address of that sin. Sabi nung isang administrator ng largest psychiatric hospital sa London, halos kalahati daw ng mga patients nila ang pwedeng mai-dismiss if only these people sa psychiatric hospital are willing to let go and forgive. Isipin nyo yun. If these people will only be willing to let go and forgive and to move on from the bitter things na naranasan nila, this is what they're going to receive. Iba ang inaalok ng salita ng Diyos sa atin, sa ating mga makasalanan. Ang inaalok ng Diyos sa atin ay kapatawaran,
sa mga nagsisisi. Sabi sa Psalm 51:3-4, "For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words, and blameless in your judgment." Bakit kaya pinagsisiksikan ng narrative natin ang ganitong theme sa tagpo ng buhay ni Joseph na laging may ganon? Gaano kaya kahalaga yung mga bagay na ito? Well, alam natin mga kapatid, ang unang dapat na maayos sa kalagayan ng tao ay ang atraso at kasalanan natin sa Diyos. At then sa susunod ay sa mga tao lamang. Hindi yung mga bagay na pwedeng kapangyarihan at lahat. Ang pinaka-context nitong passage na ito is that these brothers, hindi sila magiging worthy na tatanggap ng pagpapala ni Joseph if they will not be confronted sa kanilang mga kasalanan. If their consciences will not be awakened, if their guilt will not resurface, yan ang pagpapala ng guilt, yan ang pagpapala ng pag-bring up ng kasalanan. We are being reminded of who we are na dito. After for many years, 22 years na, binabanggit pa rin nila si Joseph na ito ay binabalikan tayo ng Diyos, kaya nangyari ito sa atin. And that is the problem. And that is also the blessing. Because kung paanong kay Joseph, dalawa yan. There is no real success kay Joseph without moving on from the bitter past. Walang pag-move on sa kanya mula sa pait na naranasan niya, walang tunay na tagumpay. On the other hand, walang tunay na pagpapala sa mga kapatid niyang ito kung hindi sila magkakaroon ng confrontation sa kanilang mga nagawang kasalanan. Kaya napakalaking pagpapala ng binibigay ng bagong tipan sa atin. Nung si Paul, nakakomit siya ng karimari-marim na kasalanan, isa siya sa pinakamaraming nagawang kasalanan sa lahat ng mga naging Kristiyano, tinawag niya ang sarili niya, "In whom I am chief." Ang sinabi niya sa Philippians 3:13, "Brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead." Ang sinasabi dito ni Paul ay dahil forgiven na siya, ang kaya niyang gawin ngayon ay kalimutan ng nakaraan at tumingin siya doon sa future. Ay, madali kasing sabihin yan kapag alam natin na kaya nating magpatawad. But the truth is, we are not really good in forgiving people or even asking for the forgiveness of people. Kung ikaw ang isang tao na katulad ng mga kapatid niya na kailangang humingi ng kapatawaran, ang issue dito is the awakening of the conscience. Ang conscience mo ba ay hinahayaan mong marinig ang salita ng Diyos? Nare-remind ka sa kasalanan mo? Kung ikaw naman ang katulad ni Joseph, ang dapat mong makita is that there is forgiveness na binibigay ng Panginoong Diyos. Alam niyo, mahirap gawin ito. Kaya nga, tamang-tama lang sa blessing ng New Covenant. Ang isa sa pinaka-identifiable blessings ng New Covenant is the forgiveness of sins. And siguro, naisip nyo, may forgiveness of sins even in the Old Testament. No, I was just reminded nung mga nakarang araw as we converse na kailan dumating ang forgiveness of sins? Ang forgiveness of sins sa Old Covenant, they were just promissory forgiveness. Ang tunay at actual na forgiveness nangyari nung namatay yung testator. Doon lang nagkaroon talaga ng tunay na pagpapatawad. In other words, there was that kind of blessing of forgiveness sa Old Testament, and there was also that kind of blessing ng forgiveness sa New Covenant, but there is that superiority for sure ng forgiveness sa New Covenant. Because sa Old Covenant, they were forgiven dahil sa
pinakitang mga pag-aalay and looking forward to that testator or dun sa Lamb of God. Yet, they have not experienced it yet because hindi pa namatay. It was just promised to them. But in the new covenant, it was not only promised, it was applied. And how do I know it is applied? The Holy Spirit seals the person na nakaka-receive ng forgiveness. In other words, there is that superiority ng forgiveness in the new covenant that was not available in the new old covenant. This is not to say that there was no forgiveness in the old covenant. There was, but because of the virtue of the coming covenant of the Lord Jesus Christ, not by the virtue of the old covenant. Napaka-superior. At dahil dito, sa superiority ng forgiveness na ito, we can truly and genuinely forgive people. We can forgive those people who have hurt us from the past. And that is the challenge. Notice the sins of others, but always through the grace and attributes of God's forgiveness in Christ. Yung naranasan ni Joseph na bitter past led him and influenced him to the sweet and tender mercies of a forgiving God. Tingnan niyo si Joseph, he forgave his brothers. At kahit wala yung mga kapatid niya, pwede niyang gawin yon. There was this reconciliation later on because his brothers repented and changed. So in the Bible, pwedeng magpatawad kahit walang humihingi ng kapatawaran. But there can be no reconciliation when there is no accepting of one's fault and one's sin. Ang reconciliation, tatlo ang kailangan. Diyos, ikaw, at ang kaaway. Itong forgiveness, kayo lang ng Diyos, pwede kang magpatawad ng tao. Joseph is a perfect example and his brothers of a relationship that was restored by the virtue of one's forgiveness. And if your gospel is true and it is powerful, then you cannot lose hope for those relationships that were shattered by sin and those were broken by betrayal. Kailangan mong paniwalaan if that relationship katulad nila Joseph, he was able to forgive. How much more ang forgiveness na pwede mong ibigay sa kapatid mo na hindi ka naman pinagtangka ang patayin or ibenta sa mga Midianites. There were these two examples sa Old Testament na pinorgive ang tao, nagkaroon ng reconciliation, Joseph and his brothers. There was also this forgiveness, pinatawad ang tao, but there was no reconciliation. That is David and Saul. Si David, pinatawad niya si Saul. Ang kailangan lang ni David ay ang Diyos. But you see, there was no reconciliation between them because anumang gawin ni David na pagpapatawad, laging si Saul, hindi siya nakikinig. Hindi siya natututo. Na matatouch siya, magkakaroon siya ng ganito, pero hindi niya i-mend yung relationship niya kay David. And this is the painful reality na meron tayo. When there is this reality na we are willing to receive forgiveness but we are not willing to mend those broken relationships. Let me tell you, brothers, you are not just forgiven like Joseph and his brothers. Ang forgiveness sa Old Covenant is by promise. Ang forgiveness ngayon ay real time. Because the testator has already come. Kasama ng masakit na katotohanan na ito ay yung pagpapasakop natin sa Diyos. Imagine nyo, maka-curtail or matitigil yung pagliligtas ng Diyos at yung paglikas sa kanila mula doon sa Canaan, papuntang Goshen, kung walang confrontation, kung walang pag-aamin ng kasalanan. It was so important because if you want to benefit from the blessings of the covenant, there should be this reality, there should be this repentance. Kung ganyan ang kailangan mo sa iyo, search mo yung sarili mo. What kind of confrontation or repentance ang kailangan mo? Baka nagmamalinis ka. Ang tingin mo ay umiikot ang mundo sa iyong sarili. That people owe you always an apology.
O kaya naman kailangan sila lagi ang mag-adjust. O kaya naman sa mga kapatiran mo, relasyon mo, sa mga kapatid mo, mga unbelievers mong kapatid. Dumarating na yung panahon, nagkakaedad na kayo. Dinanurture mo pa, imbes na pinapatay ang tampo. If there is gospel sa inyo, forgiveness is a reality because it is. The promises of Christ are real. Mamaya sa Lord's Supper, kung paanong mararamdaman mo yung tinapay at malalasahan mo ang inumin, totoo yun. Ganon din katotoo ang pagpapatawad. Baka meron akong kinakausap dito, meron kang kailangang patawarin. Hindi sa kaplastikan, hindi sa by gaslighting, hindi by doing all this downplaying. Baka ang kailangan mong gawin ay maranasan mo isa sa pinakamagandang pagpapala ng biyaya ng Diyos, and that is the ability to forgive those who have hurt you. Huwag nating hayaan na maging halimaw tayo dahil sa pait ng ating sitwasyon. Nais ng Panginoon na lumambot tayo. Like Joseph, tayong mga Kristiyano ay inaatasan ng Diyos sila magligtas. Paano natin may papakita ang pagliligtas ng Diyos kung di tayo matututong magpatawad? Ang mundong ito, katulad nung kay Joseph, ay maraming mga hindi magagandang pangyayari. But you see, one thing that made it beautiful was that humility and forgiveness from Joseph. Ano kayang nag-ending ang Genesis kung walang pagpapatawad kay Joseph at i-justify niya ang sarili niya? Dapat lang kayo magdusa at maranasan nyo yan. Hindi ko kayo pagbubuksan ng pagpapalang ito. Hindi magiging pagpapala ang ganung bagay. Sa memoirs ni William Kiffin, sinabi niya noong 1693, "The world is full of confusions. The last times are upon us. The signs of the times are very visible. Iniquity abounds, and the love of many in religion waxes cold. God is, by His providence, shaking the earth under our feet. There is no sure foundation and rest and peace, but only in Jesus Christ." Mga kapatid, walang tunay na buhay at tagumpay at kapagpapatawad kung wala ang Panginoong Jesus. When Kiffin wrote this, namatay ang kanyang anak. May isa siyang anak na namatay because he was poisoned by a Roman Catholic priest. Hindi siya nakakuha ng justice. Namatay ang kanyang asawa. Everyone of his family died. Nauna silang namatay kaysa sa kanilang tatay. Yet, this William Kiffin was able to say that ang peace lang niya at ang rest niya ay ang Panginoong Jesus, not harboring negative feelings and ill will sa iba. Secondly, the recognition of and embracing the outworking of God's 50 to 52, and then sa chapter 45, let me read verses 5 to 9 ng chapter 45. "And now, do not be distressed or angry with yourselves because you sold me here for God. For God sent me before you to preserve life. For the famine has been in the land these 2 years, and there are yet 5 years in which there will be neither plowing nor harvest. And God sent me before you to preserve for you a remnant on earth, and to keep alive for you many survivors. So it was not you who sent me here, but God. He has made me a father to Pharaoh and Lord of all his house." So Joseph repeatedly emphasized the point na behind ng evil deed na naranasan niya was the hand of God. 4 na beses na binanggit sa Diyos na yung pinakadahilan ng kanyang pagpunta sa Egypt, di ba? Sa chapter 41, sa chapter 42, chapter 45, and then sa chapter 50, naka-intersperse, so naka-distribute lahat yan to emphasize na itong masasakit na naranasan niya, hindi naranasan niya ito nang walang pahintulot ng Diyos. Walang anumang salita ng pangungonsensya, walang salita ng panunuya, tanging encouragement at comfort sa kanila na wag
wag kayo magsisihan ng isa't isa. Sinabi ko na mali kayo, pero ito ang plano ng Diyos. Patunay ito na nagpatawad na si Joseph because ang theology niya ay mabisa na naipamuhay niya. 2 decades of being alone, bitterness. Ang isang ordinaryong tao by this time, sinumpa na niya ang mga taong ito o kaya nagplano na ng matitinding bagay para sa kanila. Kung politiko itong si Joseph, for sure, pinakulong na niya itong mga taong ito o kaya naman pinadala niya sa ibang lugar para makulong. Ganito ang gawa ng mga politiko. But look at this. There was this recognition and embracing of the outworking of God. And this is the key sa tao na napakahirap ng kanyang pinagdaraanan. Alam nyo, Joseph was able to experience this true forgiveness because he embraced yung bagay na yon. Kung lalamunin ka ng 20 years na hindi ka binisita at pinabayaan ka lang at sinaktan ka, kung lalamunin ka, what will happen? You will never be able to say this. In fact, the only way para makapagpatawad ka is to recognize this was the providence of God. And that is the point. Only those who embrace the providence of God can have the strength to forgive genuinely in God. Ito lamang ang may power or may kakayanan na makapagpatawad, those who embrace the providence of God. Kung patuloy mong sisisihin kung anong nangyari sa iyo ng magulang mo, na hindi ka pinag-aral o kaya naman kung ganito yung binigay na kurso, hindi ka pinakialaman, there will never be traction sa iyo. Ang mga taong makakatanggap ng kawalan ng justice sa mundong ito are those people who are willing to embrace that somehow, somewhere, God has allowed that to happen and therefore He has good plans sa iyo. Ang providence ng Diyos lamang ang makakapagbigay ng comfort sa naranasan nating pait ng nakaraan. In other words, yung galit, yung kawalan ng pagpapatawad, usually it houses or it inhabits those hearts na ignorante sa pagkilos ng Diyos. Ang nakikita siguro nila, yung mga kaaway nila, walang kamalayan doon sa Diyos. Ngunit sa papel ng Diyos, kinikilala nila yung papel ng Diyos. Kahit anong hirap at sakit na idulot ng mga masasama, makakaasa ka ang tao na nakikita niya ang kapangyarihan at papel ng Diyos. Alam nila may kapangyarihan at may plano ang Panginoon. Sabi ng Proverbs 16:9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps. Nagpaplano ang puso ng tao, pero ang Diyos ang nagtatatag ng kanyang mga lakad. Magplano ka, pero magtatatag ay ang Diyos. Proverbs 20:24, a man's steps are from the Lord. How then can man understand his ways? Mga kapatid, hindi mo maintindihan lagi ang pagkilos ng Diyos dahil hindi ikaw ang pinanggagalingan ng mga plano ng mangyayari sa buhay mo. So, probably you have experienced something very painful like Joseph. Kailan mo tatanggapin yan? Ibang-iba ito sa pananaw ng malas, ng feng shui, ng mga paniniwala ng mga tao. Ang paniniwala natin ay ang providence ng Diyos kumikilos sa atin. Malas man yan o swerte sa tingin ng mga tao. But this is something na binigay ng Diyos kay Joseph. He was able to forgive, and that is the most important thing. The challenge is that accept every circumstance with its joy and pain as God's mysterious gift of His providence. Di ba sabi ni Cooper, judge not the Lord by feeble sense, but trust Him for His grace. Behind the frowning providence, He hides a smiling face.
Walang perfect na buhay, walang perfect na Joseph. Lahat may mapait na nakaraan. Lahat may mga lihim. Hindi puro magaganda ang makikita natin sa buhay na ito. Kaya walang dapat iangal, pare-parehong 24 hours, pare-parehong 7 days. Ang Diyos, mabuti siya kahit sa mga masasama. Kapag may mga mas masasama na nangyari sa atin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Magiging magkakaiba ang sagot natin dyan. Sa iba, marahil nais ng Diyos ay patawarin mo yung tao na naging kaaway mo. Ang iba naman ay harapin mo yung mangyayari bukas o kahit ikaw ay mapahiya. But there should always be that recognition na kumikilos ang Diyos na ito. Isa sa napakagandang working ng grace ng Panginoon is if we will look back, hindi lamang ng 1 year, 2 years, but even 10 years sa buhay natin. Kapag tumingin ka 10 years, sino ka noong 2015? Kaya mo ba bang isikmurahin kung sino ka noong 2015? O kung anong ginagawa mo noong 2015? Now, why don't you think about 2015? Meron ka ng taong hindi napapatawad. 2025 na. Di pa rin nagbago ang pananaw mo sa Kanya. This is not the message of the gospel. Embrace the providence of God. Hindi aksidente na pinili ka ng Diyos na makareceive ng masakit na ginawa ng isang tao. Whether aksidente pa yan, or even attempted murder. It's because that passage means attempted murder. Mapagpatawad, pero pinatawad, whether hindi sila naghingi ng kapatawaran, pinatawad sila kagad. Di ba, ganito yung sinabi ng Ephesians 4:30, to forgive one another as Christ has forgiven you. Nung sinulat ito ni Moses, si Moses, ito lang ang kaya niyang sabihin. Hindi niya kayang sabihin that forgive one another as Christ has forgiven you. Nung binasa mo ang Genesis, walang ganon. Pinapakita lang niya, ito yung dapat na mangyari. There should be forgiveness kay Joseph. There should be forgiveness sa mga kapatid. But there is no direct evangelization or promise na you forgive one another as Christ has forgiven you, past tense. Because Christ has indeed forgiven us in the new covenant. Isa sa pagpapala na mararanasan ng isang tao ay ang pagpapatawad. No wonder, ang mga taong nagpapatawad, sila yung mas magaan ang pakiramdam, sila ang mas maayos ang pamumuhay, sila ang hindi mapag-isip ng masama sa kanilang kapwa. At nagsisimula yon whenever we accept the providences of God. Please, accept and receive and embrace the providence of God. May mga iba sa inyo siguro, it would be good kung pinanganak kayo sa isang palasyo. But you see, God has meant that you will be born into a family na nag-nurture ng tampo ng matagal na panahon. Nasanay kayo sa culture ninyo na kayo ay mapagtanim ng galit. But God meant it for good. You have to claim it that God meant it for good. Dahil dyan mas makikita mo ang forgiveness ng Panginoong Diyos. Kung ganito pala ako, ito yung kailangan ko na magawa. Alam nyo, isa sa naranasan ko sa akin na mistake ko is that I knew something was wrong even on matters of leadership. In other words, I knew it because this is what I know. Intellectually, mali ito. Hindi ko dapat to gawin. And then, you know what? I ended up doing that same thing. And I realized I ended up doing the same thing because it's the only example I knew. Alam mo, yung kayong mga anak, ayaw nyo maging katulad kayo ng tatay nyo na matataas ang boses, pero later on nakita nyo, katulad nila kayo, kahit ayaw nyo yung tatay nyo. It's because it's the only example that you knew.
And the point here is that you have to embrace. Ito yun na naranasan mo at ito yun dinala ng Diyos sa'yo and apply the gospel. Once I realized, ito pala ang tanging alam ko kung paano ko mag-lead at ito pala yung mali. The gospel tells me this is not the way to do it. I should lead in a way that is humble, forgiving, at hindi out of pride and hindi out of something na nagte-threaten. That is something na ini-embrace mo. Hindi pwedeng kasi ganito yan, kasi ganyan yan. Forgetting the bitter past and the forgiveness of God, doon natin mararanasan ang greater blessing ng Panginoon. This is something na kailangan natin na ipanalangin. This is always the blessing that I want to have, the ability to forgive by the grace of God. Ikaw, meron ka bang mapapatawad ngayong araw na ito, genuinely? At meron ka bang kailangang hingin ng kapatawaran sa araw na ito? At meron ka bang relationship na kailangan na ma-applyan ng gospel forgiveness? Let us pray. Father, we thank you sa reminder ng passage na ito that in the land of failure, you have made Joseph fruitful and forgetful in a positive sense. Hindi namin pwedeng dalhin ito sa aming mga buhay. We have to forgive. We have to let go. We have to apply the gospel sa mga relationships namin. Father, we ask that you give us that humility na makita ang mali namin at i-embrace namin kung ano yung binigay mo sa amin. And then from that thing, gawin namin yung tama. Marami sa amin dito na raise kami sa mga families, sa mga environments na hindi Christian or hindi exemplary as Christians. And we keep on doing the same thing. But Lord, give us grace na ma-realize namin, ito yung plano mo, hindi ka nagkamali, na ito yung magulang namin, na ito yung sitwasyon namin. But open our hearts and minds, katulad kay Joseph. And Lord, Joseph is just a mere sand sa napakalaking shore because it only points us to the Lord Jesus Christ, who never even once cursed God. He never said, curse God and die. He never even exercised deceit nor guile that was found in his mouth. He was always perfect and he was always forgiving. Help us, Lord, to forgive those who have caused us pain, whether 11 sila o 10, or whether 1,000 sila. And Lord, may we always yearn for that blessing while we are on this pilgrimage dito sa lupa na ito. Alisin mo ang mapagtanim na galit sa puso namin at mapagtampo na puso sa amin. Palitan mo ito ng gratefulness dahil sa biyaya ni Kristo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.